Hello! What's up? It's your El Maestro at nagbabalik na naman tayo ngayon para sa isa na namang tutorial video. Bago tayo magsimula ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang araw. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kakalimutang i-like, mag-comment, share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel at click mo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng videos na aking i-upload. Ang video tutorial natin ngayon mga kamaestro ay tungkol sa kung paano ba mare-resolve ang enrollment with dispute sa ating LIS for school year 2020-2021. So huwag na nating patagalin pa. Tara, umpisahan na natin! Alright, so magandang araw muli mga kamaestro. So ang video tutorial natin ngayon ay tungkol sa disputed transfer facility. Paano ba natin mare-resolve yung enrollment with dispute? But by the way, bago natin ituloy yung ating tutorial, alamin muna natin ano ba yung disputed transfer na tinatawag. Sabi dito, disputed transfer is a cost by two schools are claiming that they are the originating school of the learner. So ito ay alam ko kalimitang mangyayari itong issue na to ngayong school year lalo na tayo ay nasa new normal. Maraming mga parents, maraming mga bata na pabago-bago ng desisyon kung lilipat ba sila or hindi. So pag sinabi kasi nating enrollment with dispute, dalawa po yung school na nag-enroll doon sa learner, kasi minsan 'di ba na-enroll na ng isang school, ng originating school si learner, and then suddenly nag-decide yung parents, yung bata na lilipat na naman siya for to other school, magka-transfer siya. So magkakaroon siya ng enrollment with dispute, So paano ba natin matatanggal 'yon? Madali lang naman po, huwag kayong mag-alala, So by watching this video, alam ko magiging mas madali na sa inyo yung mga ganong issue about enrollment with dispute, Kasi nga, sabi ko nga, napapanahon tong issue na to, lalo na pag lahat ng school ay nakapag-enroll na sa kanilang LIS. Ngayon, medyo konti pa lang kasi hindi pa lahat or hindi pa 100% yung nakakapag-enroll. But in the coming weeks, in the coming months na patapos na tayo sa enrollment sa ating LIS, alam ko maraming magrereklamo, maraming magtatanong, paano ba po mare-resolve yung ating enrollment with dispute. Alright. So, basta tatandaan natin, yung school na pinapasukan ng bata, yung current school na pinapasukan ng bata, siya ang may karapatan, na manatili sa kanilang LIS yung bata, na sa kanila talaga ma-enroll yung bata. Kaya napakahalaga po na, sabi ko doon sa una kong video, sa pamamagitan ng LIS enrollment, napakahalaga na magkaroon tayo ng proof na si parents ay talagang nag-agree na doon talaga siya papasok. Kasi baka naman si parents ang ginawa, nag-enroll siya doon sa isang school, kumuha siya ng module, and then sa isang school, nag-enroll pa rin pala siya, then kumuha rin siya ng module. So napaka-complicated po ng ganong sitwasyon. Kaya dapat, ipapaliwanag po natin sa ating mga magulang na kapag nag-enroll na sila sa inyong school, wag na sila mag-enroll sa ibang school pa, Pipili lang sila ng isa, hindi pwedeng dalawa, Parang sa pag-ibig lang 'yan. Hindi pwedeng dalawa ang puso mo, So, pipili ka talaga kung sino or kung saang school ka talaga papasok, Kasi paliwanag niyo lang na magkakaroon po ng problema yung LIS, yung school, sa data collection ng mga bata, ng mga enrollees kapag dalawa-dalawa yung kanilang pinapasukan or yung kinukuhanan nila ng module. So, they have to choose only one. Alright? Para maiwasan natin yung mga enrollment with dispute na problema. Okay, so dako na tayo sa ating step-by-step tutorial kung paano ba natin mare-resolve yung ganong issue. So, ito po ay galing sa ating LIS website, Yung ating materials na ito, pwede nyo po siyang ma-download. Andiyan po sa description yung link para ma-download nyo to para meron na kayong copy, para hindi na kayo mahirapan pa in the future. Okay, so yan. So, ang ating first step, syempre, pupunta tayo sa ating LIS website, which is type nyo lang yung
http:/lis.deped.gov.ph. And then, mag-login tayo sa pamamagitan ng ating username and password. So, alam na po natin yan. No? Huwag natin patagalin dyan. So, yun yung ating step 1. And then, step 2, once you log in, you are going to click the Learner Information System link. So, ito po yun. No? I-click po natin yung Learner Information System. So, yan po yung ating step 2. And then, step 3, ayan. Click the Data Corrections tab. Then, click the Enrollment with Dispute link. Okay, so mapupunta po kayo sa dashboard. No? Siyempre, pag click nyo yung LIS, ito, pag click nyo yan, mapupunta kayo sa pinaka-dashboard ng inyong LIS, sa inyong klase. And then, ito yung bubungad sa inyo. We have the dashboard, the early registration, the quick count, list of classes, transfers, school forms, and then data correction. So, dito po tayo pupunta sa data corrections. Alright. So, pag nandito na tayo sa ating data corrections, ang i-click naman po natin ay ito. Yeah, mayroon kayong tatlong pagpipilian. Change request, we have the LRN approval, or the enrollment with dispute. So, ito po yung ating pipiliin, no? Yung enrollment with dispute. Alright, so step 4 tayo. So sa step 4 naman, nakalagay dito, look for the learner's name under actions column, click move in or transfer in link. Okay. So pag click po natin kanina yung enrollment with dispute, no, malalabas po doon yung lahat ng listahan ng bata na mayroong ganong problema. Ngayon, pipili po tayo kung ito ba ay move in or transfer in. So, ano po ba yung pagkakaiba ng dalawa? Pag sinabi nating move in, transfer of learner from previous school year to current school year. No, ibig sabihin, from grade 5 to grade 6. Ganon, no? For example, last school year, siya ay nasa ibang school, and then, grade 5 siya, and then, this current school year, lilipat siya sa current school, no? Which is grade 6 na siya. So, yun po ibig sabihin ng move in. Okay, magkaiba po siya ng grade level nung siya ay lumipat or nag-transfer. Alright, so malinaw po yun, no? Now, pag sinabi naman natin trans-in or transfer in, transfer of learner with current school year. Ibig sabihin, naglipat yung bata in the same school year. For example, na-enroll ng originating school si learner ng, kunyari, ng September. No? Kasi nagsabi na siya dun sa originating school na, oy, dito na po ako papasok. So, ang ginawa ng advisor, in-enroll na siya. No? And then, pagdating na October 5, nag-decide yung parents, yung bata, na lilipat siya sa ibang school naman, sa current school na pinapasukan niya. So, magiging transfer in na po yun. So, ang pipiliin naman natin ay transfer in. So, hindi po kayo malilito kasi nandiyan lang po yan sa column ng action. Ayan, no? So, madali lang po siyang mahanap. So, move in or transfer in. Ulitin ko lamang po para malinaw sa lahat. Pag sinabi natin move in, naglipat si learner, no, ng magkaibang school year. Okay? So for example, sabi ko kanina, grade 5, nasa isang school siya, and then pagdating ng grade 6, ngayon, lumipat siya sa ibang school or sa current school na pinapasukan niya. So yun yung move in. And then yung transfer in naman, lumipat si bata ng different school with the same school year. Okay? So, sa loob lamang ng isang school year, lumipat si bata. So, yan yung transfer in. Okay? So, yan. Madali lang po yan. Kiklik lamang po natin yung move in or transfer in. And then, after nun, lalabas ito. So, you're going to review step 5. You're going to review the details on transfer from and enrollment history. Then, click the submit button. So, i-check natin kung tama nga ba talaga. Tama ba yung information ng bata? Tama ba yung school na kanyang pinanggalingan or kanyang lilipatan? Okay? So, dito po natin yan makikita. And then, yung enrollment history, malalaman din natin kung siya ba talaga ay enrolled from other schools. Kasi makikita nyo yan dito sa ilalim doon sa enrollment history. So, malalaman na agad natin kung ano ba yung school yung kanyang pinanggalingan. Okay? And then, pag okay na tayo sa information ng bata, sigurado tayo tama na. Ayan, nakalagay dyan, transfer from. Ayan. Okay? So, i-click na natin yung submit. Ito, no? And then, after clicking submit, a transfer request will be sent to the originating school to confirm or decline the
request. Okay. So, dapat po, yung school, yung originating school, kung talagang hindi naman na doon napasok yung bata, no, ay kailangan nilang i-accept or i-confirm yung transfer request para naman hindi na mahirapan yung kanyang current school. Now, sabi ko nga kanina, magkakaroon po siya ng problema kapag halimbawa si learner ay kumuha ng module doon sa originating school and then kumuha rin siya ng module doon sa kanyang current school na pagka magkalapit lang yung school sa isang, for example, sa isang city lang or sa isang province lang, sa isang town lang. So doon po magkakaroon ng problema. Kaya napakahalaga po ng proper communication with the parents and the school, no? So kailangan po, wag po nating antayin na magkaroon pa tayo ng komplikadong problema, lalo na pagdating ng end of school year. So mas maganda habang mas maaga pa ay ma-resolve na agad natin yung problema, lalo na itong enrollment with dispute. So ano po yung mga dapat nating gawin para maiwasan natin yung mga ganong scenario? So unang-una po, proper communication. So kailangan si originating school ay nakikipag-communicate doon sa learner, i-confirm niya na ba talaga na siya ay lilipat. So kailangan meron tayong proof, no, na sinabi ng learner or ng parents na siya ay lilipat na talaga. And then yung kanya namang current school, yung kanyang nilipatan, kailangan magkaroon din tayo ng proof, no? Kausapin muna natin ng masinsinan yung kanyang parents na siya ba talaga ay ta-transfer na dito sa ating or dito sa inyong school, no? Kailangan po 'yon. And then kapag halimbawa, no, another scenario na umuo si learner doon sa originating school and then umuo din siya doon sa kanyang current school. So dapat yung dalawang school po na 'yon ang mag-uusap ngayon through their ICT or through their LIS coordinator. Kaya nga po tayo mayroong mga LIS coordinator, mayroong mga ICT coordinator para po tulungan yung ating mga class advisor na makontak yung school, yung other school na involved. Alright, so napakaganda po or halaga po ng communication between the two school para ma-resolve agad nila yung problema, no? So kailangan talaga yan, may pipiliin lang na isa. Sabi ko kanina, kailangan mayroon ka lamang pipiliin na isang school. Hindi naman pwedeng dalawang school ang pag-aaralan ng inyong mga bata. Paliwanag po natin yan ng maigi sa ating mga parents. Alright, so dito na po nagtatapos yung ating tutorial for this day. Sana ay marami po kayong naintindihan. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!